Hello mga manay! Welcome sa ating kusina at ngayong araw tara samahan niyo po ako dahil gagawa ako ng aking sariling version ng lava cake. Isa to sa masarap at trending ngayon dahil nga kailangga na gumawa ng cake na mapait. Kaya dahil ako'y naglalaway at gustong-gusto kong matikman pero ang layo ko kaya naman gumawa na lang ako ng aking sariling version. Kaya naman tara, umpisahan na natin. So dito meron tayong 500 grams na cake flour. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour kung gusto nyo. Then, titimplahan natin to or maglalagay tayo rito ng 3 teaspoon ng baking powder. Susundan nyo lamang po Then, meron tayong 2 teaspoon ng baking soda. At maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng salt. Mas mainam yung powder po yung ating gagamitin. Then, hahaluin natin to. So, dito sa ating recipe, mahaba-haba ito mga manay. Kaya sa mga gustong pasuking pang negosyo to, alam ko, nag-aabang kayo. Kaya naman, kailangan ay unawain. Pagkatapos natin mahalo, gagamit tayo ng maganda at quality na cocoa powder. Siyempre, ang gamit natin dito ay ang Bakersfield cocoa powder na premium dark red. Para ma-achieve natin yung pait, sarap at linamnam ng pagka-chocolatey. Ihahalo natin dun sa ating minix na dry ingredients at haluin natin ng maigi. So, kailangan ma-mix natin ng maayos. Bale, ang sukat po ng aking cocoa powder na ginamit ay 1 in 1/2 cup. So, once na okay na, set aside muna natin to. Then, diretso naman tayo dito sa mga natitira pa nating sangkap. Maglalagay tayo ng 4 na piraso na medium size ng egg. Then, ito po ay lalagyan natin ng sugar. Dark sugar para po mas moist yung ating cake. So, yun po ay 500 grams. Then, meron tayo rito 3 teaspoon ng coffee powder. Para po ma-achieve natin yung pait at sarap ng ating cake. Then, mix lang natin ng maigi. Ayan. Dahil alam ko, takam na kayo mga manay. Hindi kayo nag-iisa, kasama nyo ako dyan. Then, isusunod na natin dito yung ating evaporated milk. So, naglagay ako rito ng at least 380 ml. Then, meron tayong 1 cup ng coconut oil. Pwede rin ng vegetable oil. Then, sa tubig naman natin, naglagay ako ng 420 ml na tubig. At haluin ulit natin hanggang sa matunaw natin yung ating sugar. Then, once na natunaw na natin yung sugar, ay pwede na natin itong ihalo sa ating dry ingredients. Pero mas mainam na wag po natin ilagay lahat. Hatiin natin sa dalawa para po mahalo natin ng mas maayos at matunaw ng maigi yung ating dry ingredients. Iwasan din po na ma-overmix para po hindi maging pudding yung ating chocolate cake. Then, continuous lang sa paghalo hanggang sa wala na tayong nakikita na buo-buo. Ngayon, kung meron kayong stand mixer or hand mixer, pwede naman kayong gumamit ng ganon. At kung gusto nyo naman talagang maiwasan yung buo-buo na yan, pwede rin kayong gumamit ng salaan. Pagkatapos nyong mamix, salain nyo para mas mabilis. Ganun lang po kasimple. Pero ako, hindi na ako gumagamit ng salaan. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Then, kapag smooth na yung texture ng ating chocolate butter, ayan o. So, pwede na tayong mag-start maglagay sa ating mga pan na ating paglalagyan. Bali dito mga manay, gagamit po ako ng aluminum foil na round pan. Ang bili ko ay 235 pesos, 10 piraso na to. Then may kasama na siyang takip. Kaya maganda tong gamitin na pang negosyo. At the same time, hindi na tayo maglilipat-lipat pa dahil dito na tayo mismo magbe-bake. At ang ganda niyang tignan, nakakasosyal. Makapal din po ito kaya susukatin natin. So bali 2 inches yung kanyang haba. Then 5.5 naman yung lapad. So 5.5 inches yung lapad niya. Then, ang kailangan lang natin, maglalagay na tayo dito ng ating chocolate butter. Hindi na natin to kailangan pang i-brush o pahira ng oil o butter. Bali, ang nilalagay ko pong sukat kada pan ay 3/4 cup lamang. So, kailangan konti lang po dahil maglalagay pa tayo dyan mamaya ng ating mga pampalasa, pampasarap.
So, abangan nyo na lang yun. So, kailangan po pare-parehas yung sukat or mas mainam kung pang negosyo, pwede kayong gumamit ng timbangan para hindi po sumusobra. Para pare-parehas po talaga ang sukat kada pan. Then, dapat nakapag-preheat na tayo ng ating oven. So, yung ating init ng oven natin, dapat po ay nasa init lamang ng 150 Celsius ang init. Then, ibibake natin to ng mga at least 25 to 35 minutes. Depende po sa oven na inyong gagamitin. So, pwede na natin tong isalang. Bali dito mga manay, gamit ko po ay electric oven. Pero kapag pang negosyo talaga, yung heavy duty na oven, gas oven yung aking gamit para makatipid ako. Then, eto na nga po mga manay, makalipas ang ilang minuto. So, luto na yung ating chocolate moist cake at kita nyo naman napakaganda ng pagkakabake. So, ang gagawin natin, palamigin na natin to. Then, diretso na tayo sa ating pangalawang step. So, dito gagamit ako ng whipped paste ng Bakersfield. Ito po ay 1 kilo pero hindi natin to gagamitin lahat. Ang gagamitin ko lamang po is 500 grams. So, kalahati lamang po ng 1 kilo ng ating whipped paste. So, gagamit tayo dito ng hand mixer. Pwede rin kayong gumamit ng stand mixer. So, napaka-easy lang netong sundan at hindi naman kayo maliligaw dahil meron tong instruction sa kanyang pakete. Kaya, madaling-madali lang din pong sundan itong ating paggawa ng napaka-stable at napakasarap na whipped paste. So, simple lang, kailangan ma-achieve lang natin yung lighten or magputi na yung ating whipped paste bago tayo mag-a-add ng malamig na tubig. Bali dito po, once na na-achieve na natin yung lighten ng ating whipped paste, ay dahan-dahan tayo maglalagay ng malamig na tubig. So, ang gamit ko po ay 1 cup ng cold water. Then, mas mainam na scrape po natin palibot, pati po yung ilalim para ma-assure po natin na walang buo-buo. Kasi may mga nagsasabi na bakit daw mapait kasi meron pong hindi pa nahahalo ng maayos. Then, mix lang natin ng maigi. Dito mag-a-add po ako ng 2 tablespoon ng mocha flavorade ng Bakersfield para ma-achieve natin yung masarap at aroma ng kape. So, ayan. Then, scrape lang natin at i-mix ulit natin hanggang sa well combine na at makikita mong napaka-smooth at napaka-stable. So, once na okay na, pwede na natin tong iset aside. Ngayon, dito naman tayo sa ating paggawa ng lava chocolate. So, kailangan lang natin dito is dark chocolate compound. Siyempre, ang gamit ko ay Bakersfield dark chocolate. So, 1 kilo yung kailangan natin dito. Para po mas achieve natin yung sarap. Siyempre, quality dapat na chocolate yung ating gagamitin. Then, para po ito ay ating matunaw at para mas mapasarap, tayo po ay mag-iinit ng ating 500 ml na all-purpose cream. So, any brand naman po pwede nyong gamitin. Bali, iinitin ko to sa microwave oven. Pwede rin naman po sa kalan. Basta kailangan mahinang-mahina lang yung init. Then, para ma-achieve naman natin yung shiny, linamnam ng ating lava chocolate. Gagamit tayo rito ng Bob butter oil blend. Gamit pa rin ay Bakersfield. So, ito po ay 1/3 cup ang sukat. Then, set aside natin yan. Then, dito, nakaredy na rin po yung ating evaporated milk. Yes, gagamit tayo ng evaporated milk. So, ang sukat nito is 360 ml. So, bali ito lamang po yung mga kailangan natin para sa masarap na lava chocolate natin. So, ngayon, once na napainit na natin sa microwave oven yung ating all-purpose cream, ay dahan-dahan natin ibuhos dito sa ating chop na dark chocolate compound. Then, kailangan po ilulubog natin yung mga chocolate para po matunaw ng maigi. Pwede nyo itong i-cover ng cling wrap. Pwede rin naman po ang towel para mas makulob. Then, hayaan lang natin ng mga at least 1 minute bago natin hahaluin. Then, after 1 minute, pwede na po natin haluin dahan-dahan. At makikita nyo po na dahan-dahan natutunaw na yung ating dark chocolate. Pero yan po ay bibigat. So, kaya tayo ay magdadagdag mamaya ng evaporated milk. Kasi itong ating pagtunaw with all-purpose cream po ay may tendency na tumigas to na parang chocolate ganache na pang-cover sa fondant. Pero dahil gusto nating ma-achieve yung lava chocolate, mag-a-add tayo mamaya dito ng evaporated milk.
So, dito nilagay ko na po yung 1/3 cup ng ating butter para po matunaw na siya sa ating chocolate. Then, once na ganito na, ayan o, napaka-kinis, diba? Then, napaka-smooth. Ilalagay na natin dahan-dahan yung ating evaporated milk. So, pinainit ko rin po sa microwave oven. Ngayon, kung wala kayong microwave oven, pwede rin naman po sa kalan. Initin nyo lamang po, wag nyo nang hintayin na kumulo. So, itong nakikita ninyo na sobrang labnaw niya, yan po ay normal lang. Kasi lava chocolate yung ating ina-achieve dito sa ating recipe. Pero kapag yan po ay lumamig, napaka-smooth niyan at napakaganda. So, papakita ko naman sa inyo yung pinaka-finished product natin. So, once na natunaw na natin, pwede na natin tong iset aside at pwede na tayong mag-assemble. Ngayon, naka-ready na po yung ating napalamig na chocolate moist cake. So, ready na, no? Dito sa ating chocolate butter, makakagawa po kayo ng 15 pieces. Pero dahil 10 pieces lang yung ating gagawin, at yun lang yung magagawa natin dahil 10 pieces lang yung lagayan, eto na, pwede na tayo mag-assemble. So, una kong nilagay ay yung ating ginawa na icing gamit ang whipped paste. So, maglagay lang po kayo ng sakto lang. Ganyan lang karami dahil i-spread po natin yan. So, gamit kayo ng spatula. Tapos, ganyan lamang po, palibot. Pantay nyo lamang po. Hindi naman to kailangan pakinisin ng sobra. Kasi, i-cover pa yan mamaya ng ating lava chocolate na ginawa kanina. So, ganyan lang po kadali. Then, dito sa timpla ng ating icing, gamit ang whipped paste, napakasarap, napaka-smooth, at hindi nakakaumay. Kaya sa ating mga viewers ay saktong-sakto to na pang negosyo lalo na ngayon na bare month na mga manay. At dahil tapos na ako, eto na, pwedeng-pwede na tayo maglagay ng ating lava chocolate. So kung gusto niyo pare-parehas yung inyong paglalagay, pwede kayong gumamit ulit ng timbangan. Mas mainam kung pang negosyo. Pero dahil ako ay tansyado ko na yan, dito sa ating recipe ay saktong-sakto yan sa 10 piraso na ating nagawa. Ganyan lang. Kung mapapansin ninyo, malabnaw pa yung ating lava chocolate. Normal lang po yan. Ang gagawin natin, hayaan muna natin yan ng mga at least 20 minutes. Ngayon po, makalipas ang 20 minutes mga manay, kung mapapansin niyo nag-i-slide pa yung ating lava chocolate. So, normal lang po yan. So, dito pwede na tayo mag-drizzle ng ating caramel. So, ang gagamitin po natin dito ay Fudge It Caramel. Gamit pa rin ay Bakersfield. So, para ma-achieve po natin yung sarap ng caramel. Pero, hindi siya yung sobrang tamis na nakakaumay. Bali, konti lang yung gagamitin natin dito dahil magdi-drizzle lang tayo. So, kuha kayo ng piping bag, tapos butasan nyo lang po ng maliit lang para po hindi naman sobrang laki yung ilalabas niya. Then, i-wave lang natin ng dahan-dahan. So, ganyan lang, may konting arte. Kailangan gagandahan po natin yung pagdidesign para po nakaka-attract sa ating mga customer. At once na okay na, so pwede na natin tong ilagay sa ating chiller. Then, kinabukasan ay pwede na natin tikman. At kung papasukin mo tong pang negosyo at gusto mo makagawa ka ng marami at pwedeng tumagal, so ilagay nyo po sa freezer. At tumatagal po ito ng 1 month to 3 months. Then, ang kagandahan dito sa ating ginawa, ayan yung lagayan natin, may kasama ng takip. Then, lagyan nyo ng ribbon, lagyan nyo ng label, di ba para magandang tignan, kaakit-akit. Oh. So, yan na. So, ilalagay ko to sa chiller, then kinabukasan, papakita ko sa inyo. So, eto na nga po mga manay, magandang araw sa ating lahat. At eto na ang araw para sa ating pagtikim ng ating version ng lava cake. Dahil ang tagal kong nag-crave, ang tagal ko tong tiniis. And this time, matitikman nyo na, syempre, dahil pwedeng-pwede nyo na tong subukan. Oh, nakita nyo yung ating lava chocolate, diba? Hindi na siya nag-i-slide, pero hindi siya yung titigas na chocolate na pang fondant. So, ang texture niya ay napaka-smooth. Then, talagang lasang-lasa mo yung pait na hindi nakakaumay. Syempre, ito na yung time ng tikiman time, mga manay. So, unang subo para sa inyo. Dahil alam ko excited na rin kayong matutunan at pagkakitaan itong aking version.
Wow, ang ganda oh. Grabe mga manay. As in, parang uunti-untiin mo siya. Kasi yung ganito, 'di ba, pag nagki-crave ka, kuha ka lang. Pag gusto mong kumain, 'wag mo naman ubusin yung isang ganito. Baka sigurado diabetes ang mangyari sa'yo. Kailangan yung saktong tikim lang. Panalong panalo. As in, pwedeng-pwede nyo tong pagkakitaan. Grabe mga manay, promise. Ang smooth. Hindi siya yung nakakaumay kasi nga hindi siya matamis na totally dahil nakita nyo naman yung recipe natin, dark chocolate yung gamit natin kaya hindi siya yung totally na talagang mauumay ka. As in talagang sisimutin mo dahan-dahan kasi natutunaw sa bibig. Parang kang kumakain ng ice cream, panalong panalo. Isipin mo naman, no, meron ka ng moist chocolate cake, icing, then yung lava chocolate. As in, panalo. At ayun na nga, natapos nyo na itong ating video na to. At alam ko, nag-aabang kayo. Manay, magkano yung nagastos mo para dito sa recipe na to? At kung magkano namin pwedeng ibenta. Again, uunahan ko kayo ha, disclaimer lang, hindi pare-parehas. Ang bawat sangkap, ang presyo na ating nabibili sa palengke. Kaya make sure na matuto tayong mag-costing o magkwenta para maiwasan na tayo ay malugi. Pero base sa aking costing dito, sa lahat ng aking nagamit, pati yung pinakalagayan, yung ating electric oven, lahat-lahat po. So dito ay gumastos ako ng nasa 1,373 pesos. Then, pumapatakto ang puhunan nito is nasa 140, 130, ganon. So, pwede nyo ibenta to ng mga 220 pesos bawat isa. So, meron na kayong tubo at pwedeng-pwede nyo pag-umpisahan. Then, again, sa mga gustong pasukin tong negosyo, siguraduhin lang ninyo na talagang huwag kayong gumamit ng mga lalo na sa mga cocoa powder, mas maganda gamitin natin is quality. Then, pati sa chocolate. Siyempre, gamit na gamit natin ang Bakersfield product. Kasi, dyan mo ma-achieve yung sarap linamnam ng lava cake na may bitterness mula kay langga. Kasi talaga namang ilang linggo na ako naglalaway. Inisip ko paano makakarating yan dito. Kaya naman, eto, gumawa na ako ng aking version. At talagang achieve na achieve ang ating lava cake na talaga namang napakasarap at sisimutin mo dahil ang sarap niya. Uunti-untiin mo talaga. Yung meron siya sa dulong pait na talagang napakasarap. So muli ako ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga bagong pasok lang, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong recipe na pwede nyong matutunan, pwede nyong pagkakitaan dito sa aking kusina. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam! Maubos kaya tayo isang ganito.